Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 21 February 2024. Nandito tayo sa aklat ng awit, chapter 38. Panalangin ng taong nagdaranas ng hirap. Awit ni David, inaawit tuwing mag-aalay ng handog pang alaala. Basa. Awit chapter 38 verse 1, Yahweh, huwag mo po akong kagalitan, o kung galit ka may huwag pong parusahan. Verse 2, ang iyong palasoy tumama sa akin at iyong mga kamay hinampas sa akin. Verse 3, ako'y nilalagnat dahil sa iyong galit, dahil sa sala ko ako'y nagkasakit. Ganun ba yan? Pag nagkasala ka guys, magkakasakit ka. Verse 4, ako'y nalulunod sa taglay kong sala, sa dinarami-dami ay para ng baha, mabigat na lubha itong aking dala. Verse 5, malabis ang paglala nitong aking sugat dahil ginawa ko ang hindi nararapat. Verse 6, wasak at kuba na ang aking katawan, sa buong maghapoy puspos ng kalungkutan. Verse 7, dumapong lagnat ko'y apoy na sa init, lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Awit chapter 38 verse 8, ako'y nanghihina at nanlulupaypay, puso'y dumaraing sa sakit na taglay. Verse 9, O Yahweh, hangad ko'y iyong napabatid, ang mga daing ko'y iyong dinirinig. Verse 10, ang aking puso ay mabilis ang tibok, ang taglay kong lakas pumapanaw na halos ningning ng mata ko'y pawa ng naubos. Verse 11, mga kaibigan at mga kapitbahay ay nagsisilayo, ayaw ng dumalaw dahil sa sugat ko sa aking katawan, lumalayo pati aking sambahayan. Verse 12, silang nagnanais na ako'y patayin, nag-umang ng bitag upang ako'y dakpin, ang may bantang ako'y saktan at sa akin maghapon, kung sila'y mag-abang sa akin. Verse 13, para akong bingi na di makarinig at parang ring pipi na di makaimik. Verse 14, sa pagsanggalang ay walang masabi, walang marinig katulad ng isang bingi. Verse 15, ngunit sa iyo Yahweh ako'y may tiwala, aking Diyos ika'y tiyak na tutugon. Verse 16, aking panalangin iyong pakinggan itong mga hambog, huwag mong hayaan sa aking kabigo ay sila'y magtawanan. Verse 17, sa pakiramdam ko ako'y mabubuwal, mahapdit makirot ang aking katawan. Verse 18, aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aking gumagulo. Verse 19, mga kaaway ko'y malakas na sigla, wala mang dahilan ay namumuhi sila. Verse 20, ang ganting masama ang sukli sa akin, dahil sangad kong buhay ko'y tuwirin. Verse 21, Panginoong Yahweh, huwag akong iiwan, maawaing Diyos, huwag akong layuan. Awit chapter 38 verse 22, aking Panginoon, aking kaligtasan, iyong ang dalian, ako ay tulungan. Pagtatapat ng taong nahihirapan, katha ni David upang awitin ng punong mang-aawit na si Jeduthun. Awit chapter 39 verse 1, ang sabi ko sa sarili sa gawa ay mag-iingat at hindi ko hayaang ang dila ko ay madulas upang hindi magkasala ako di magsalita habang nakapalibot silang mga masasama. Verse 2, ako'y sadyang nanahimik, wala akong sinasabi, hindi ako nagsalita maging tungkol sa mabuti, ngunit lalo pang lumubha paghihirap ng sarili. Verse 3, ako'y lubhang nabahala, nangangamba ang puso ko habang aking iniisip, lalo akong nalilito nang di ako makatiis, ang sabi ko ay ganito. Verse 4, Yahweh, sana'y ba sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaanong katagal pa kaya ako mabubuhay. Verse 5, ang damdam ko sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay ko'y parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tao ay parang hanging dumaraan sila. Awit chapter 39 verse 6, ang buhay ng isang tao ay parang anino nga lamang at maging ang gawa niya ay wala ring kasaysayan, hindi patid ang kukuha ng tinipon niyang yaman. Verse 7, kung ganoon, Panginoon, nasaan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Verse 8, kaya ngayon iligtas mo, linisin sa aking kasalanan, ang hangal ay huwag bayaan na ako'y pagtawanan. Verse 9, tunay akong tatahimik, wala akong sasabihin pagkat lahat ng dinanas pawang dulot mo sa akin.
Verse 10, huwag mo akong parusahan, parusa mo ay itigil, sa hampas na tinatanggap ang buhay ko'y makikitil. Verse 11, kung ang tao ay magkasala, ang parusa mo ay galit. Parang isang gamugamong pinatay ang iniibig, tunay na ang isang tao ay hangin lamang ang kaparisela. Awit chapter 39 verse 12, pakinggan mo ako Yahweh, dinggin ang aking hibik. Anong hibik guys? Baka hikbi. Hibik nakalagay. Verse 12, pakinggan mo ako Yahweh, dinggin ang aking hibik, sa daing ko't panalangin, huwag ka sanang manahimik. Sa iyong piling ay dayuhan ako'y hindi magtatagal, at tulad ng ninuno ko sa daigdig ay lilisan. Verse 13, Awit chapter 39 verse 13, sa ganitong kalagayan, huwag na akong kagalitan upang muling makalasap kahit konting kasiyahan bago man lang mamayapat, makalimutan ng lahat. Awit ng pagpupuri, awit na katha ni David upang awitin ng punong mang-aawit. Awit chapter 40 verse 1, sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay ang aking panaghoy kanyang pinakinggan. Verse 2, sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at do'y inalis, ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Verse 3, isang bagong awit sa aking itinuro, papuri sa Diyos, ang awit ng puso, matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Verse 4, mapalad ang taong kay Yahweh tiwala at sa Diyos ay hindi dumadapa, hindi sumasama sa nanambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Verse 5, Yahweh aking Diyos, wala kang katulad sa maraming bagay na iyong ginanap, kung pangahasan kong sabihin ang lahat, nangangamba akong may makalimutan. Awit chapter 40 verse 6, ang mga pang-alay pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin handog na sinusunog at mga kaloob, hindi mo naisin upang salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay pandinig ko upang ikay dinggin. Verse 7, kaya ang tugon ko ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Verse 8, ang nais ko sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Verse 9, ang pagliligtas mo'y aking inihahayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Verse 10, ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi ko na. Ang pagliligtas mo'y, verse 10 guys, pakiulit. Pakisundan ako ng basa. Ay, pakisubayan pala. Awit chapter 40 verse 10, ang pagliligtas mo ay ipinagsasabi, di ko inilihim, hindi ko sinarili. Pati pagtulong mo at pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo ay isinisiwalat. Verse 11, aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin, wagas mong pag-ibig at iyong katapatan, mag-iingat sa akin magpakailan paman. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Awit 70. Awit chapter 40 verse 12, kahirami na nitong mga suliranin na sa karamihay di kayang bilangin, alipin na ako ng pagkakasala na sa dami ako'y di na makakita, higit pa ang dami sa buhok sa ulo, kaya nasira na pati ang loob ko. Verse 13, naway kalugdan na ako'y tulungan, Yahweh, ngayon na ako'y pakinggan. Verse 14, nawa ang may hangad na ako'y patayin, baya ang malitot, ganap na talunin niya, ang nagagalak sa suliranin ko, hiyain mo sila at baya ang malito. Verse 15, silang nangungutya sa aking baya ang namanlumo, ng labis ng di magtagumpay. Verse 16, silang lumalapit sa iyo, dulutan ng ligaya at galak, na walang kapantay, baya ang sabihing si Yahweh ay dakila, nang naghahangad maligtas na kusa. Awit chapter 40 verse 17, ako may mahirap at maraming kailangan, subalit hindi mo kinalilimutan, ikaw ang tulong ko at tagapagligtas, Yahweh aking Diyos, huwag ka nang magtagal. Hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 41, panalangin ng isang may sakit. So bukas lahat ng may sakit makinig dito. Ay gayahin pala yung panalangin ng chapter 41. Bye everyone. God bless.